So, dito po sa AKAP, maganda rin ho ba ang programang ito? Ano ho ba ang inyo pong pananaw po sa pangkalahatang programang ito na AKAP? Well, nung last year po, nagtanong nga ako, ano ba ang guidelines dun sa sasabi nilang kapos sa kita, pero dapat merong specific na guidelines. May mga provision. Nagulat po ako, wala eh. Parang kung ano na lang ang gusto ng politiko, ganun na lang ako siguro. Kaya nagulat po ako na ngayon, mabuti na lang nagawa nung na paraan na i-hold muna until such time na magkaroon pala ng guidelines. So all the while pala nagdi-distribute ang AKAP na walang guidelines. Kaya nagulat nga po ako eh. Gulat na gulat po talaga ako. Lalo-lalo na ito, nabalitaan ko po itong mga pito-pito natin. Na 7 million na AKAP or AIX, 7 million na AIX, pwede mong ipalit ng AKAP, 7 million na MAIX, 7 million na TUPAD. Every time na mag-join ka ng sortie ni Speaker, provincial sorties nila. Nagulat po kami doon dahil una-una ang mga allegations po yun eh. Only to find out po na na-confirm, kino-confirm po ng mas mga reliable sources po namin. Kaya talagang parang wala na bang limit ito. Talaga bang anytime kayang-kaya din ang mag-produce ng pera habang hirap na hirap po tayo nangungutang. Ang dami hong pag nag-uusap po kami ng mga mayors, lalo-lalo na yung mga mayors for good governance. Talagang isa ho yan sa mga sentenyan po natin. At isa pa rin po yung bakit ayaw i-share sa amin yung data or data ng mga nabigyan ng kabila. Ano ho yun? Sharing of data, kahapon po natanong din namin yung ASEC ng DSWD kasi yun din po ang panawagan nila Cielo Magno et al., no, Mayor, na to be transparent. Paano makakakuha ng listahan ng nakatanggap, taga saan, at yung kanyang economic profile at maging yung halaga na natanggap dito. Kayo ho ba dyan sa Baguio, meron ba kayong poder bilang elected local official na humingi nitong datos sa DSWD para din po sa kadahilan ng para meron na kayong record at wala na pong duplication. Kaya nyo ba makahingi ng ganun pong record, Mayor? Sir Ted, I tried to talk to the SWD. I even raised this matter with the secretary of the SWD during one of our engagement with the mayor. At talagang ang in-vote po nila, ang DSWD po gustong magbigay. Kaya lang meron nasasabihan sila na violation ng Privacy Act yan. Kaya tatakot naman sila. Kaya hindi sila nag-share sa amin ng data. Yun talaga yung isa sa mga problema namin eh. Kaya talagang malaki yung posibilidad na nakatanggap siya doon sa kabila, nakatanggap pa sa amin. Ganun ho yan. Kami nga willing kami i-share yung data namin. Mayor, sa isa pong isa hong kapulungan ng mga barangay kapitan diyan po sa Cebu ay gumawa na po ng resolusyon at sinasabi nga nila dito sa ombudsman baka pwede itong imbestigahan kasi nalalagay sila sa alanganin dahil may mga barangay nga doon na hindi dinadaan sa kanila at sila ang hinahanapan ng pera ng kanilang constituents. Diyan ho ba sa inyo pong lugar sa Baguio, meron din bang mga ganun po na mga barangay kapitan na maaring, alam nyo na kasi, hindi maitatanggi sa mga politiko rin po, may kanya-kanyang kaalyado po na barangay kapitan eh. Meron din ho bang ganyan sa inyong sitwasyon na ang ilang mga barangay kapitan ay naghumihingi sa inyo o kaya nagtatanong kung bakit si kapitan ganito meron ako wala? Wala naman po. Wala naman po ako naririnig na gano'n na complaint. Dito, ang complaint po dito is pinipilit po sila mag-issue ng certification na indigent. Kaya nagko-complain po sa akin yung mga kapitan, yung ibang kapitan. Bakit sila pinipilit na mag-issue ng certification? Yun din po actually ang issue po nitong dyan sa Daan Bantayan, no? Meron din pong sinasabi dito na para po yung Certificate of Indigency ang hinihingi sa kanila. Kaya ang ibang nga daw po, hindi agad-agad nagre-release kaya inaaway sila. Ganun po yung nangyayari dito. Complain po sa akin, nilapitan po ako ng mga ibang barangay kapitan po.
Okay, so itong Certificate of Indigency ay isa sa mga maari pong hawakan noong tatanggap ng AKAP ng cash assistance na ito at diyan po sa inyo may mga kapitan na ayaw mag-release nito kasi nga hindi naman talaga indigent yung tao? Totoo po yan. Sila po nakakailam. Meron po nakakaalam ng talagang economic situation po ng kanilang mga presidente po rito. Mm. Isa po yun, yung mga kapitan. Talaga pong may sila, may say po sila dyan. Sir Ted. Ano po ang inyong dito kaisipan po at kung mamarapati lang po ng mga proponents nito, pasintabi lang po. Ano po ang inyong kaisipan po at suhestyon po dito sa pagpapatupad ng AKAP na ito at ang kanya pong kahalagahan, no? Sa gitna po ng ilang pa mga programa ng gobyerno para po sa pagtulong pinansyal sa mga nangangailangan. Alam niyo po, Sir Ted, diretsuhan na lang po. Sa tingin ko, ito pong AKAP fund na ito, talagang election fund lang po ito. Nakakalungkot isipin nyo, sa ngayon, ang ipinapamigay pa lang nito mga ito may mga pondong AKAP at AIX. Sa ngayon, yan pa lang ang pinapamigay nila. Hindi pa nila napapamigay yung kanilang mga ninakaw sa gobyerno. So, yan pa lang binibigay nila, pera pa lang ng gobyerno, pinalabas na nilang kanila. So, talagang napakalaki ho ng kanilang election money. Kaya nakakalungkot. Kaya ako naman, tuwa-tuwa naman ako na magkakaroon na ng guidelines yung AKAP na yan. Actually, pati na rin ho yung AXP, naabuso na rin ho yan. Kita naman namin yung naramdaman namin. Kami naman po rito sa local government, nakikita naman po namin talaga kung paano po dinidisperse po. Opo, sige po. So, may tanong lang po si Chacha, Mayor, bago po kita babalikan. Oo. Mayor Benji, yung binabanggit nyo po na 77 scheme na sinasabi nyo na galing sa isang reliable source, although kanina narinig ko parang napatunayan, ito po bang reliable source na binabanggit nyo ay mula rin sa Kongreso? Opo, sa Kongreso po yan. Ibig sabihin ho yan, every time na you join a sortie, you get this 777. No, 7 million po yan na AIX o pwede mo ipalit ng AKAP, 7 million na MAIX sa medical assistant. Tapos 7 million na tupad. So that's 21 million. Mm-mm. Kung nakadalawang sortie ka, meron ka 42 million. Kung nakatatlo ka o nakaapat ka, meron kang 84 million. Oo, malaki. Oo, dumami ng dumami. Mm-mm. Dumami ng dumami. Oo. Kaya sabi ko, minsan may tinanong akong kongresista Sabi ko, Kong, aware ka ba dito sa Juan? Tatanungin lang kita, diretsuhan lang tayo itong 777. Ay, oo. Ngayon dumadami na kasi nalalaman na ng ibang mga kongresista na kaya marami na sumasama sa sortie. So, ibig sabihin ba, kaya pa rin yung 777, 37 o 27 na lang? Hindi, 37 pa rin. Pero nilimit na lang sa 4 na sortie. Maximum na lang na 4 na sortie. Bukod po dun sa sinabi niya sa inyo at nagtanong kayo kung totoo ba, siya po ba mismo itong reliable source nakatanggap din daw nung sinasabi na ipinamimigay po? Oh yes, oo. Nakatanggap din sila. Nakatanggap din sila. Dahil siyempre, kailangan din nila para meron din sila maibigay sa kanilang mga constituent. Pero nakokonsensya sila. Alam mo, hindi lang isa nakausap ko, Juan. Hindi lang isa nakausap ko. May mga kongresista nga na lumalapit sa akin. Ma'am, pipisilin pa yung aking braso at sasabihin sa akin na ituloy mo lang yan, Mayor Benji. Totoo yan. Mayor, dito po sa pagsisiwalat nyo nito, hindi naman po ito unang beses sa sinabi nyo dito sa ating programa. Hindi naman po kayo nakakatanggap ng kahit anong panggigipit sa inyo po mismo? Ay sigurado ako, magkakaroon ako ng sigurado naman po ako na baka maipit din po ako. Kaya nga sabi ko nga, itong mga allegations na ito coming from reliable sources.